Hello po, magandang tanghali po sa inyong lahat, Minsan pa, ito po si Brother Manny Bautista, ang inyong kaibigan kay Jesus. Kami po ay nagsasagawa ng Garden Bible Study dito po sa lugar ni Tatay Hogos, po? Kasi po, garden po naman talaga ito. Yung mapapasin, ayan, para makita nyo po yung mga halaman. Lahat kami yan. Para makita nyo lang kung wala kami sa loob ng bahay, kundi nasa labas kami, maraming halaman dito ba. Sa aming Bible study, hawit muna namin sa Panginoon Diyos yung kay buti-buti mo, Panginoon. Okay, awitin natin. 1, 2, 3. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kung magmahal. Yung kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Purihin ka, Panginoon Diyos, Samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan mo puso at isip ng bawat isa sa amin. Ganon din po mga nakikinig, nanonood ng munting video nito. Sapagkat ang iyong salita ay pakinabang po sa aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige, magsisimula na tayo mag-aral ng Biblia. Sa kasulatan, dito sa isang merong binabanggit dito, po. Tignan natin yung 146 ng awit. Ayan. So, 146 Tatay Hogos, mula sa 1, 2, 3, 4. Yan po ang ating babasahin, ating pag-aaralan. The Lord. Kung saan sinasabi ng salita ng Diyos tungkol kung kanino tayo mga hawakan. Bilang mga tao, dalawa po ang ating kalagayan. Una, meron tayong spiritual at meron tayong physical. Dito, awit 146. Verse 1, 2, 3, 4. 5, 6 na po. Sige, tuloy niyo po ron. Yan, hanggang 6. Ayon, dito tayo sa sentro, sa sinasabi ng kasulatan. Kasi po, para maintindihan natin, hindi po masamang maniwala
magtiwala sa mga nanunungkulan na tao sa ating gobyerno. Pero yun nga po, sabi ko sa inyo, dalawa po yung kalagayan ng tao. Meron siyang physical at meron siyang spiritual. Ngayon, nasa spiritual po tayo. Pag sa spiritual, pangkaluluwa po yun, ano? Tungkol po sa kaligtasan. No? Yan. Pag nakita mo Tatay Yogos, pag-ibasa mo Awit 146 verse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun. President sa kapagligtas. 146 po 146. Basahin. Purihin si Yahweh. Purihin mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya aking awitan habang ako'y buhay. Sa mga pangulo, huwag kang maghahawak kahit sa kanino man hindi makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok. Kahit anong plano nila ay matatapos. Mapalit ang tao na ang kanyang Diyos ay laging katulog ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos ni Yahweh umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha iyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Ayan, Amen. Ang sabi po rito, madihin po nakalagay. Huwag daw po tayong manghahawak sa mga pangulo. Nakalagay dito, pangulo o presidente. Gaya ng bansang Pilipinas, ang ating pong gobyerno, presidential form of election, government. Kaya pangulo. Ngayon, ang sabi dito, huwag tayong mag-awak sa pangulo na hindi makapagliligtas. Ano po? Kaya maliwanag po kasi yung pangulo, sabi niya sa verse 7, kung sila'y mamatay, babalik po sila sa labok. Alam niyo po, para madali niyong maintindihan ito, ang pangulo mahalaga. Halimbawa, kung inyo pong nakaranas na kayo o nakabasa kayo, maraming mga kaso dito sa mundong ito na ang alam lang ng tao, sa korte lang sila umaapila hanggang Supreme Court. Pero hindi nila alam, yung palang tao pwede palang umapila sa ilalim ng kapangyarihan ng presidente. Opo, mayroong batas na ganyan. Kaya kung minsan po, may mga nangyayaring krimen, yung mga talagang kaindik-indik na krimen, namatay yung pamilya. Kaya yung natitirang buhay po, kung inyong mapapansin sa balita, ano sinasabi nila? O mahal na Pangulo, tulungan mo po kami. Bigyan mo kami ng hustisya. Isipin nyo po yon. Nananawagan sila sa presidente para magkaroon ng hustisya. Ano po? May mga kaso po na kumisan dinesisyonan ng Korte Suprema kasi High Court na po yun Kumisan pag hindi po sila makontento do sa atol ng korte, pumupunta sila sa presidente at ang presidente naman meron siyang mga tauan. Yung kaso pag-aaralan nila. Halimbawa, death penalty. Inatulan nyo ang kamag-anak ninyo ng kamatayan. Kumisan ng korte po, kasi tao rin yan. Kumisan po, yung nagkakamali din sila Kaya pag ni-review po ng Office of the President ang kaso, pag meron silang nakita, kahit maliit lang na puwang, ang sabi ng presidente, ibalik nyo sa korte, merong problema ito. Kaya yung atol na death penalty, kumisan,
yun po yung nakokontrol ng presidente. Pero yun lang po kayang kontrolin ng presidente, yung death penalty. Pero pagdating po sa spiritual, wala pong papilang presidente. Ayon sa binasa ni Tatay Hogos. So Tatay Hogos, basahin mo nga muli. Yun lang sa verse 3 and 4. Yun lang basahin mo. Kung ano sinasabi ng verse 3 and 4. Sa mga pangulo, huwag kang maghahawak kahit sa kanino man di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok. Kahit anong plano nila matatapos. Ayan, di pa ba nakapakaliwanag? Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh umaasang lubos. Sige, ano, yun po Tatay Hogos, ano. Kaya dito, pagdating po sa spirituality, sabi niya, wag na tayong manghawak sa tao. Kahit presidente pa yan. Bakit? Namamatay po yan eh. Nung araw po, kung natatandaan nyo po, namumuno po si Presidente Gloria. Meron siyang pinasok ng mga kontrata sa China. Nung matapos po yung kanyang panunungkulan, naupo po ang susunod na presidente, si Pinoy. Ni-review yung mga kontrata. Re-review. Kahit napirma na yung kontrata, nung makita po nila, merong korupsyon. Anong ginawa ni Pinoy? Pinahinto niyang lahat yung kontrata na yan. O, kita nyo po, yung presidente may kapangyarihan sa ganung bagay. Para sa death chamber, mamamatay na lang ng 3 o'clock. Pag biglang nag-ring yung telepono po sa bilibid, sa death chamber, at saka yung presidente, sila lang po may koneksyon nun, walang iba. Pag nag-ring yun, sigurado presidente po ang may tawag nun. Pag sinabi ng presidente, huwag niyong itutuloy yan. Hindi na po papatayin o bibitayin yung akusado. Yun lang po magagawa. Kaya dito, ang presidente, yun lang po ang papel niya. Pero pagdating sa spirituality, kanino po tayo magtiwala? Sa verse 5. Yung binasa ni Tatay Hogos sa verse 5. Ulitin mo nga yung verse 5, Tatay Hogos. Mapalad ang tao na kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Yahweh umaasang lubos. Amen. O yun. Pagdating sa spiritual, sa Diyos tayo manghawak ng lubos. Kasi po, Tagapagligtas. yan, tama si Tatay Hogos. Tagapagligtas. Ang ating tagapagligtas ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. O, doon tayo manghawakan. Halimbawa, may problema ka. Dudulog ka ngayon sa Diyos. Hindi ka dudulog sa presidente. Tandaan nyo po yan. Sa Diyos tayo dudulog. O, basahin mo Tatay Hogos. Sa Hebreo 4:16. Kapag yung problema ninyo, iba, hindi tungkol sa death penalty o sa review ng kaso, sa Diyos tayo lumapit. Kasi po, siya nakakahalam naman ng lahat ng bagay. At tanda namang makinig ang Diyos. Ano? Andang makinig ang Diyos. Bakit? Alam niyo po lahat ng tao mahal ng Diyos. Masama man mabuti o mahirap ang lagay o mayaman ang lagay. Ano man sitwasyon niyo sa buhay. Ang Diyos po andang makinig sa atin eh. Ano po? Lagi niyo pong tatandaan yan. Kaya tinuturuan tayo ng Biblia. Tignan niyo po, napakaganda nito nakasulat sa Hebreo 4:16. Ano po yung tinuturo sa atin dito? Ano? Meron pong tinuturo dito, napakaganda.
Sige Tatay August, pag nakita mo, pakibasa mo ano? Hebreo 4:16. Opo. Kaya wag kayong magatubilin, lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makantam natin ang habag at pagpapala na tutulog sa atin sa panahon natin pangangailangan. Ayan. Anong sabi po? Huwag tayong magatubilin lumapit sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Yung iba po parang alanganin sila. Ang sinasabi ng iba, ibibigay kaya ng Diyos ito. Pagka ganyan, wala po. Talo ka na. Talo ka na kasi antimano, nag-aalinlangan ka eh. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Talo ka na. Pero kung magtitiwala ka, huwag kang mag-aalinlangan. Napakaganda eh. Yung tinuturuan po tayong lumapit sa Diyos eh. Hindi po tayo tinuturuan para lumayo sa Diyos. Ang turo dito, lumapit tayo sa Diyos. O, tingnan niyo po. O, tayo ko, sulitin mo nga. Kung hindi ba paglapit ang tinuturo niya ng Biblia? Kaya wag kayong mag-atubilin, lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makantam natin ang habag at pagpapala at tutulog sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. Kanya lang po, mayroong kondisyon dito. Huwag lang kayong magmadali sa panahon ng pangangailangan. Alam ng Diyos kung kayo, alam niyo po, bago ka pa lumapit, bago ka pa magsalita, alam na ng Diyos ang kailangan mo. Kaya ang Diyos pa rin ang magpapasya. Kasi, pag binigay ng Diyos kagad yung binigay mo, ay yung gusto mo, baka yun pang maging dahilan para mapalayo ka sa Kanya. Tandaan niyo po yan. Kailangan matuto tayong magtihis, magtiyaga, magpasensya pag humingi tayo. Ano po? Praktisin natin yan. Kaya sinabi niya, lumapit tayo. Kanino tayo lalapit? Sa mahabaging Diyos. Pinapakita dito, ang Diyos ay nahabag sa atin. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kahit anong sama mong tao, willing naman makinig sa iyo ang Diyos. Kaya kumisa naman, dahil po sa dami ng kasalanan, ayaw na nila lumapit sa Diyos. Nasa tao po yan, ano? Wala po kung kani-kanino yan. Sariling pasya, kung ayaw nyo lumapit sa Diyos, wala naman po kaming magagawa. Pero, mas maganda po, lagi po kayong lumapit sa Diyos. Hindi lang po sana, alam nyo po, kung minsan, eto lang, ang nakikita ko pag may problema ang tao, ang ginagawa niyang utusan ng Diyos. Anong ibig ko sabihin? Parang ang tingin niya sa Diyos, utusan. Kung nanonood po kayo ng pelikula, mapa-foreigner man o pelikulang Tagalog, nakapanood na ba kayo na yung mga kontrabida napakasama, papatay ng tao, baril ng baril, di po ba? Kaya pag siya naman ang nasukol, hindi po ba sabi ng kontrabida, boss, sir, patawarin mo na ako, nakayuko siya, nakadapa, nakataas ang kamay na gano'n, kumisa nahawakan tayong paa mo, alik-alikan pa, nagmamakahawa. Pero kung titignan mo, yung tao na yon walang ginawa kundi pumatay ng tao. Sa pelikula po yun Ganon dapat ang paglapit sa Diyos. Pag lumalapit tayo, pakikita natin nahawa ang Diyos, yung nagmamakahawa tayo. Hindi po ba pag nagkasala tayo, kung meron tayong nagawang kasalanan, di ba nagmamakahawa tayo sa taong nagawa natin ng kasalanan? O di po ba? Lumuluha ka pa, umiyak ka pa, humingi ng tawad. Dapat ganun ang paglapit sa Diyos. Huwag natin gawing utosan ng Diyos. Hindi po utosan yan, Diyos yan. Hindi siya utosan. Bagamat sinabi ng Biblia, huwag tayong magatubilin lumapit, pero
pag lalapit tayo, kailangan tayo po ay nagmamakahawa. Yun po ang gusto ng Diyos. Sabi nga, hindi pa kayo nagsasalita, alam na ng Diyos ang alam mo. Tignan natin yung sabi ng Panginoong Jesucristo. Mateo, Mateo 6:8. Tignan natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa paglapit sa Diyos. Mateo 6:8 lang po. Yan. Para ano po, makita natin. Kasi po, alam ng Diyos ang lahat ng bagay eh. Wala pong maililigid sa Kanya. Tignan natin, yung babasahin ni Tatay Yogos. Tignan po natin. Basahin. Opo. Huwag niyo silang tutularan. Alam na ang iyong Ama na sa langit iyong kailangan bago pa niyo itong hingin sa Kanya. Yun lang. Ayun. Amen. Nakita niyo po ang sabi ng Panginoong Yesus. Lumalapit ka pa lang. Alam na ng Diyos ang kailangan mo. Punta ka naman sa awit, Tayogos. Awit 139. Verse 1, 2, 3, 4. 29. 39. 139 po. Anong awit 100. 39. Verse 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yan. Isa pang talata ito, nasusugan lang natin ang sinabi ng Panginoong Yesus na lumalapit pa lang tayo, alam na ng Diyos ang gusto natin. Kanya lang ang gusto ng Diyos, makita tayo sa forma nagmamakahawa sa Kanya na humingi ng tulong. Hindi yung parang ikaw yung amo, inutusan mo ang Diyos. Hindi ganon. Kagaya ng iba, Panginoon Diyos, pahingi po nito. Panginoon Diyos, pahingi ng ganyan. Huwag namang ganon. Hindi po utusan ng Diyos at higit sa lahat, hindi po siya magikero. Huwag niyo siyang itulad sa mga nagmamagic, magic dyan ha. Na kunwari, may pera. Wala yung pera. Kung gano'n nakita mo na tayo, Gos. 139. Opo, 1, 2, 3, 4. Basahin. Opo. Ako yung sinisiyat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo aking isip. Ako yung nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ang gawain ko'y pawag yung nalalaman. Di pa ako umimik, iyaw na aking sasabihin. Alam mo na lahat yun. Lahat hindi malilihim. Amen. Napakaliwanag. Ano po? Lahat ng gawa natin hindi may lilihim. Tama nga yan. Alubabal kung ba po yan. Ano Tatay Yogos? Sige nga, Tatay Yogos. Anong masasabi mo dyan? Sige. Wala akong masasabi ang Panginoon dahil lahat ay dumalilang kahit anong kan. Alam yan, plano niya binuo tayo Sige po, sige. Salita lang kayo. Binuo niya tayo lahat. Lahat ang langit at lupa, lahat na napapasa nandiyan na. Lumapit tayo kahit anong maraming kasalanan, lumapit tayo sa Kanya. Amen. Yan. Ang magulang, kagaya yung naging bata din ako po, naging magulang ako sa mga apo ko. Kahit po, pagmamahal din pag-ibig pala, kahit na ang Panginoon, pag sa krus, pag-ibig niya para sa atin mga Amen, kasalanan. amen. Yan naman sasabi ko po, at kung
Ay saan ako mapunta, basta kapiling mo ang Panginoon, andyan nakalista. Amen, amen. Oh, napakaliwanag yung testimony ni Tatay Ogos, ha? Ang sa Biblia, napakaliwanag. Wala pong may lilim. Oo, dahil yung alam mo, Halimbawa, gumawa ka sa dilim. Gumawa kang krimen sa gabi. Kung ang nakakala mo wala nakakakita sa iyo, meron ng Diyos. Yan. Basahin pa natin yung Hebreo. Tayo Ogos, Hebreo. Meron pa nakalagay dyan. ano pa, Hebreo. Tingnan natin, ano? Yan. Diba ako mapaligo eh, walang isang tao yan. Yung mga isang tao yan. Tsaka nagkatawa sa akin. Hindi ko nakasensyo eh. Sa 13. Ayan, Hebreo 4:13 po, ano? Pag nakita mo tayo, boss, yan. Hebreo 4, 13. Oh. Kaya tandaan nyo po yan, ano? Gumawa man kayo sa gabi ng kasalanan, kita kayo ng Diyos. Bakit? Eh wala pong gabi sa Diyos eh. Lahat maliwanag sa Kanya. Kaya nga sinabi po, sinisiyasat mo ko yung 139. Totoo yun. Sinisiyasat talaga tayo. Oh, kaya kung nagsisinungaling ka, ay ba, alam din ng Diyos yan. babasahin ko. Opo. 4:13. Oh, 4:13 ng Hebreo. Yan. Ayan, nakalagay ng kanto. Oh. Walang nilalang na nakakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanyang tayo'y masusulit sa ating mga sarili. Oh, kita nyo po. Meron pong pagsusulitan ng tao pagdating ng araw. Sino po? Yung Diyos na may gawa ng langit at lupa. Lahat tayo magsusulit dyan. Kaya tayo tinuturuan, huwag mag-alinlangan na lumapit sa luklukan ng biyaya ng Diyos hanggat malakas pa tayo. Hanggang nabubuhay pa tayo. Opo, hanggat meron pa tayong buhay. Hindi nga sa daigdig. Humingi na tayo ng tawad sa Diyos. Nakinapak ka na. Bumalik na po tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad. Huwag na po kayong magpahundoy-hundoy pa, baka mahundoy kayo dyan. Nakita nyo naman, nung nagundoy sa Bisaya, dami pong nawasak na bahay. Oh. Hindi po nagbibiro ang Diyos. O, Binibigyan tayong pagkakataon ng Diyos magbalik loob sa Kanya, kaya tinuturuan tayo ng kasulatan. Ang Biblia po nagtuturo, kaya tayo nagbabasa ng Biblia, o kagaya ngayon. Ang binabasa ni Tatay Ogos, ito, magandang balita Biblia, makapal. Ito sa akin po, manipis. New Testament lang. Pero pareho po magandang balita ang binabasa namin. Ano po? Kaya tayo bilang mga tao, ano pang sabi ng Panginoong Yesus? Para pag-arihan ka ng Diyos. O Tatay Ogos, Mateo 4:17. Alam niyo po, natural sa tao po, ang tao pinag-aharian ng dyablo. Kasi po, habang lumalaki ang tao, kung ano din yung... 4:17. Opo, 4:17. Habang lumalaki yung tao, yung pinagbabawal na wag gawin, yung pa po ang ginagawa. Likas po sa tao ang nature ng kasalanan. Kaya ngayon, nasabi ng Panginoong Yesus, ito pakinggan natin ang kanyang epistola na nakasulat po sa Mateo 4:17. Kasi po, isa lang ang puso natin, kailangan isa din ang nakaupo dyan. Pag hindi ang Diyos ang nakaupo dyan, sigurado may ibang nakaupo dyan. Sino? Basahin po. Ayan, basahin mo Tatay Ogos. Ito nakagilip na. Nagmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuturo niya, magsisi kayo at talikuran ang iyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating
ang kaharian ng langit. Amen. O, kita nyo po. Para pagharian ka ng Diyos, anong sabi ni Jesus? Magsisi at talikuran ang iyong kasalanan. Pero check mo muna kung ano. Oh. Kasi po, natulad sa mga tao, talagang makasalanan po tayo eh. Sinasabi ko na nga po sa iyo. Ito yung bata abang lumalaki, di po ba tinuturuan mo siya ng mabuti? Pero magtataka ka, abang lumalaki yung bata, kung alin yung pinagbabawal mo, yun ang pang ginagawa niya. O di ba? Baka ikaw kaibigan, ganyan ka rin ng bata ka. Tanungin mo nanay o tatay mo kung di ka ba ganyan. Lahat tayo, duman tayo sa ganyan. Bagong tayo dyan. Kahit anong turo mong mabuti sa bata, magugulat ka na lang. Oh, di ba sila magkakapatid, nagsusumbungan. O tay, ito po, nagsalita ng hindi maganda. O kita nyo po, sa loob ng pamilya po, doon mo makikita. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, repent, magsisi, talikuran ng kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng Diyos. Yan pong ibig sabihin, para pagharian po tayo ng Diyos. Para pagharian tayo ng Diyos, ano ang dapat natin gawin? Sundin natin si Jesus. Ngayon, mabuti bang sundin natin si Jesus? Mabuti ba yun o hindi? Mabuti po yun. Panguling talata, Tatay Ogos, tingnan natin kung hindi mabuti o mabuti kung ang pagsunod kay Jesus. Mateo 4. Sandali. Sa Mateo nga po yun. Ito yung kasaysayan ng ano. Nakalimutan ko na yan. Ito, nakita ko na po. Ano? Mateo 17. Kapitulo 17, Opo. kalata. Basahin nyo po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Hanggang 5 lang pala. Hanggang 5 lang Tatay Ogos. Mateo 17. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang 5 lang, ano? Pag nakita nyo po. Ayan. Ang tanong mabuti pa sumunod tayo kay Jesus. Tingnan nyo po ang salita ng Diyos para makita natin. Kaya kung minsan ang tao po, napakahirap pasunurin kay Jesus. Hindi nila alam, utos talaga ng Diyos yan. Si Jesus po ang representative ng Diyos dito sa mundo natin. Ano? Sige tayo, boss. Basahin. Opo. Pagkaraan ng 6 na araw, sinama ni Isus si Pedro at ang magkapatid na si Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nila nagbago ang anyo si Isus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagniningning sa kaputihan ng kanyang damit at nakita ng 3 alagad sina Moses at Elias na nakipag-usap kay Isus. Sinabi ni Pedro kay Isus, Panginoon, mabuti naririto kami. Kung gusto niyo magtatayo ako ng 3 tolda, isa sa inyo, isa kay Moses, isa kay Elias. Habang nagsasalita pa rin Pedro, nilimliman sila ng napakaliwanag ulap. Mula rito may tinig nagsabi, ito ang minamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Amen. Ano sabi ng Diyos? Pakinggan ninyo siya. Sino? Ang minamahal na anak niya. Sino minamahal na anak ng Diyos? Si Jesus. Sabi ni Jesus, magsisi na kayo, talikuran ng inyong kasalanan, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nandyan na. Dapat para tayo makinig kay Jesus. Hindi lang makinig, sumunod po tayo at the same time. Yan tawag doon pananampalataya. Ano po? Tandaan nyo po,
Bilang tao, tinuturuan po tayo ng Biblia. Huwag tayong magatubili lumapit sa Diyos. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ang Diyos ay handang makinig. Ano man ang hinahin mo sa buhay, sabihin mo. Pero sa formang nagmamakahawa ka. Hindi yung formang parang inuutusan mo ang Diyos. Huwag naman. Hindi po utusan ng Diyos. Diyos po yun eh. Ano? Salamat Panginoon sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa oras pong ito tungkol sa paglapit sa iyo. Salamat. Malaya pala kami makalapit habang kami nabubuhay sa iyong luklukan. Salamat po. Bless mo po ang bawat isa ngayon sa amin dito at ang makikinig at manonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Awit na naman po kami. Diyos ay pag-ibig. No? Awitin naman namin yung Diyos ay pag-ibig. Magandang bagay po na inahawitan po natin ang Diyos.